Holy God, in love became perfect man to bear my blame. On the cross, He took my sin. By His death, I live again. Holy God, in love became Hello, good evening, church. So, I hope you are feeling well. I hope that you're in good condition. Labi na sa atong mga kaigsunan diha sa Cebu. Still going on ang atong ECQ and daghang mga nahitabo nga daghang mga kakulian no nga hitabo sa atong kinabuhi karon in this pandemic and sa ato ang sermon mo padayon ta sa atong na andan nga teaching og before that mo ampo sa ta. Heavenly Father, we thank you, Lord, for once again being so gracious. Thank you, Lord, for your goodness. Even as we study your word, we pray, Lord, that we will glorify your name. We will understand your word sa sayon nga pamaagi. Lord, help us. In Jesus' name we pray. Amen. Euangelion, the Greek word gospel, is taken from the good news that a runner would bring as a messenger coming to announce in the capital that victory had been achieved on the battlefield. And everyone would cheer. It would transform the lives of everybody in the city to know that they hadn't lost the war, they had won the war. But of course, they weren't the ones out there in the trenches. In the same way, Jesus says, I have accomplished salvation, not come help me save the world, but I have accomplished this. The law basically is due. The gospel basically is done. The gospel isn't what would Jesus do, now go and do that. The gospel is what has Jesus done, now believe that. This distinction between the law and the gospel really is the most important thing to remember, and it's one of the things that we're forgetting. That pattern of God always making sure that we know that relationship comes before obedience, that we do not have a relationship with Him because we obey because He has made a relationship with us. That is made clear over and over again in the Bible. God says before He ever tells His people what the commands are, I'm the God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Now obey me. Now it's critical we understand He didn't say, you obey me and I'll let you out of Egypt. No, He said, I have redeemed you. Now here's the safe path for you to walk on. It's the order not just of the Old Testament passages. I mean, all the epistles of the New Testament basically follow that same order. In general, the first half of the epistles of Paul, of John, of Peter kind of say, here's what God has done in Christ. Here's how He has saved you. The last half of the epistles, now here's what you should do in response. Pareha sa katong nakita na to nga video last week, religion naa siya'y mga pagabuhaton para maluwas og
sa Christianity pod nakita nato nga ang Ginoo nagahatag og grasya. So mo padayon ta sa ato ang series about doctrines of grace. We are now in Irresistible Grace, and this is part 2. And last week atong natubag ang pangutana, if it is irresistible, then why Jesus urged people to come to Him? So, naigi pa duol si Ginoong Hesukristo nga mga tao siya gipa dungog siyang mensahe, and karon mo padayon ta sa atong part 2 atong tan-awon ni nga maong pangutana. Number 2, what is the role of human faith? What is the relationship between the new birth and our faith? So, unsay relasyon sa ato ang pagkabag-o, pagkahimugso sa langitnon nga espiritu sa ato ang kinabuhi o sa atong pagtuo. Kaniba napugos lang ta tungod kay giluwas ta ni Ginoong Hesukristo, or kaniba naga padayon gihapon ta og pagpakasala maski giluwas na ta ni Ginoong Hesukristo. Nayo ba ningon nga mararabatag robot nga butan lang ta sa Ginoo kung naa na ta diha niya? So mao niya mga pangutana nga ato ang tan-awon. So by that time sa panahon ni Jesus, naay nangutana ani. Usa siya ka dato ruler, batan-on niya mao ni ang iyahang pangutana in Matthew 9:10-16. Now a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing I must do to get eternal life?" "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied, "There is only one who is good. If you want to enter life, obey the 10 commandments." "Which ones?" the man inquired. Jesus replied, "Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, love your neighbor as yourself. All this I have kept." Young man said, "What do I still lack?" Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions and give the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me." When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. So si Ginoong Hesukristo gipangutana sa usa ka batan-on nga dato nga ruler, o niya nangutana siya niini, unsa man ako pag adto sa kinabuhing walay katapusan? Sumuna nangutana si Ginoong Hesukristo, kinsa may buutan? Ingon si Ginoong Hesukristo, usara ang buutan, maora ang Ginoo. Kung gusto ka mo adto sa kinabuhing walay katapusan, tumana ang mga commandments. Pero igsuon, makatuman ba ta sa mga commandments? So nangutana siya, asa adto? Kanang di magpatay, dili mga napaw, dili mangawat, dili mamakak, respeto ng mga magpapa, higugmaon ang mga silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kanitanan, ako ning gibuhat. Can you imagine ang Ginoo ingon nga ang Ginoo ra, ang Dios ra maoy buutan. Naniana siya, ako buutan sad ko. Igsuon, Ginoo diri gipakita niya kung ang tao maayo ba gid siya. Unya mao ni nga
Ningon siya nga, oh, ako ning gibuhat tanan. Unsa pa may kulang? So ningon si Ginoong Kristo, kinahanglan mahimo kang perpekto. Ang kulang mao ni nga lakaw ngadto ibaligya imong kabtangan og ihatag sa mga pobre. Og ikaw naa kay katigayunan nga naa sa langit. Og kuyog dayon nako. Pero ang problema, dili day siya buutan igsuon. Ngano man kay mas gihigugma pa niya ang iyahang mga kabtangan ug kwarta. Mao na nga dili niya mahatag kini sa mga kabos ug pobre. Mao na nga igsuon ang utana ta nga kaning naa ba gyud tay role. Unsay role nato sa ang ato ang pagtuo ba ma-apil ba ni diha ato itsugi diha sa Ginoo para maluwas ta? Mao ni nga ang mismo gani iniingon ning tawhana nga ako buutan ko. Ako na ning gibuhatanan sa pagkabata nako. Wa gid ako nagbubuak sa mga sugo nimo. Pero problema, mas importante niya ang iyahang mga katigayunan, giyahang kwarta. Sumao na nga nag-all in town siya og nilakaw. Sumao niya ang mga disipulo, nangutana sila sa Matthew 19:25. When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Monig igsuon nga niingon si Ginoong Hesukristo nga sa tao imposible ni, pero sa Ginoo posible kaayo. Luitong kayo ang mga disipulo, mingon sila, kinsa man nintay maluwas ni ini? Man ka? Dili man mabuhat nato ang tanan. Mao na nga ang Ginoo ni buhat sa imposible. Kay para sa ato di man nato kaya. Imposible na to mabuhat. Mao ni nga igsuon ang Ginoo na mismo ang ni buhat sa ato ang kaluwasan. Di man nato mahimong magkinabuhi nga perpekto. So, ang atong role no na as a magtotoo diha ni Ginoong Hesukristo, wa gyud tay ikaambag di ay kay imposible man kayo maski mo ambag pa ta, maski mo sakripisyo pa ta, no? Again, atong nakita sa Acts sa time ni Peter ug sa mga disipulo no ni Ginoong Hesukristo. Namatay na si Ginoong Hesukristo ani nya human bag-o sila nga didto sa templo on fire kayo sila kay ang balang espiritu naa na kanila. Mao ni sa panahon sa Pentecost. Mao ni atong mabasa sa Acts chapter 2:37. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Again, atong makita nga ang tao, ganahan siya gusto na ay buhaton. Nakita nato diri nga si Peter o ang mga apostoles nagsulti nga sa unsay dapat buhaton after nagwali sila about ni Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo nagpakamatay para sa atong mga sala. Unya mao ni nga murag tunggab ang ilang kasing-kasing sa pagwali sa ebanghelyo. Pagwali sa good news.
Mao ni ang nahitabo. Nangutana sila, unsa may among buhaton? Si Pedro nisulti, pag hinulsol kamo og pabunyag, kamo tanan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo aron pasayloon mo sa inyong mga sala. Ug kamo makadawat sa gasa sa balaang espiritu. Now, nakita nato nga si Pedro gusto niyang mohinulsol sila og magpabunyag. Pero tanaw nato nga murag na ay role ang human, na ay role ang tao sa kayahang kaluwasan. Kay muduol gud sila mohinulsol unya magpabautismo. Igsuon ang kaning pag hinulsol, kita nato diri ang balang espiritu gasa ni siya. So kung gasa di ay ni, nganong mura man og sa dihang nibuhat sa paghinulsol nya magpabautismo, murag nilakang tagkausalang ba katikang unya ang Ginoo na nibuhat sa tanay 99% ba nga 99 kalakang para maluwas ta. Pero makita nato nga niingon si Peter diri nga gasa ang balang espiritu. So buot pasabot ba diay niini nga kita nga hinulsol ta unya mapabautismo ta, tagaan dito og gasa. So kung gasa pananglitan og naay auto nga ihatag sa kuha inig-birthday nako, yung ingon ko nga mahala ra ba ning autohay, mobayad lang ko og sa gatos, may na lang ni. Igsuon dili siguro kay dili na nahimong gasa, di na gift kay imo namang gibayaran. Naamang kay part. So mao ni nga giklaro gyud ni Peter diri sa 1 Peter 1:3. Okay? Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until that coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Igsuon, Peter na mismo nag-ingon diri nga dalaygon ang Ginoo, Amahan, Ginoong Hesukristo, tungod sa iyang kaluoy nga gihatag sa atoa nga new birth into a living hope. Siya di ay naghatag igsuon, dili di ay na-acquire nato pag hinulsol. Pinaagi sa pag iyahang kamatayon ni saka siya, ni kunsad siya. Adto sa langit. Nya, mao ni nga kita pud igsuon, dili pud ta mahimong mapakyas tungod siya man ang nagpakamatay para sa itong mga sala. Who through faith are shielded by God, by God's power, until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Soon, kita nato nga pinaagi sa pagtuo. Ang kaning pagtuo nato, di gikan sa Ginoo. Siya mismo ang naghatag niini. God breathed us new life. Klaro kayo. And the significance of this birth, sa paagi nga passive ba, wala tay gibuhat. Dili man tab makapahimugso sa atong kaugalingon igsuon. God caused us to be born again. Dili kita. Just as we did not cause ourselves to be born in the first time nga nahimugso ta sa ato ang inahan, no? So also we do not cause ourselves to be born again the second time. Dili nato kaya igsuon nga mahimugso, nga mahimong espirituhanon. Only God can do that.
I remember Nicodemo sa nangutana siya ni Jesus niini. Unsaon man ako pag sud og balik sa akong inahan nga dako naman ko. Ba niana siya tungod kay dili na to kaya. Ug mao na nga ang Ginoo ra gyud ang makahatag na to. Wala gyud tay atoa igsuon. Let's go to the next verse. So kani makita nato nga si Apostle Paul nga nakadungog sa wali ni Stephen, siya pag nagmando nga si Stephen nga batuon og sa dihang giluwas siya sa Ginoo, bag-o siya, kadiyot ra kayo siya gi-disciple, and then siya na po'y nagwali og mao ning kaning inusab di ay magpagamit gid ni sa Ginoo. Mo ni sa Acts 16:29, the jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what I must do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household." Morning diri nga tungura siya napriso kuyog ni Silas og nagwali sila. Morning ang nahitabo nga mismo ang nagbantay nila guard jailer ni duol nagpasiga sa suga og mao na nga nagkurog ni yukbo diha og nangutana unsay buhaton para maluwas. Nangutana ang tigbantay sa prisuhan ni duol siya ni Apostol Paul ug ni Silas, unsa may akong buhaton para maluwas? Niingon si Apostol Paul nga tuo ni Ginoong Hesus ug ikaw maluwas ug ang imuhang household. Igsuon, kung nakita nato si Pedro, niingon siya ganina nga hinulsol og pagbautismo. Karon na pod si Apostol Paul niingon siya tuo diha sa Ginoo. So kung tan-awon nimo ni sa original nga lengguwahe igsuon, kung atoa mo tuo ta, head knowledge raman. Sa ilaha gani tuo kana mausab na gyud ang hunahuna ug batasan. Ingon ani nga gituhuan gini mo sa Ginoong Hesukristo nga siya ang imuhang manluluwas. Ug mao ni nga giklaro gid niya igsuon sa Acts 17:2. As his custom was, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that Christ had to suffer and rise from the dead. "This Jesus I am proclaiming to you is the Christ," he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did large number of God-fearing Greeks and not a few prominent women. But the Jews were jealous, so they round up some bad characters from the marketplace, form a mob and started a riot in the city. They rushed on Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out to the crowd. So, naay uban nga kaning nakadungog sa ebanghelyo sa dihang si Paul niadto sa sinagoga, katulog yun. Gi-explain niya, gi-prove gid niya nga si Ginoong Hesukristo maoy nag-suffer, maoy nag-antos para sa tong mga sala unya human ni bangon gikan sa iyang kamatayon og ni saka sa langit. Mao ning ang mga giproklama
ni Apostol Paul nga si Ginoong Hesukristo maoy Mesiyas, manluluwas. Mao ni ang uban nga mga Hudiyo, sila may nakabalo, ka-witness ang uban ini nakadungog ni kuyog sila ni Apostol Paul ning mga ubang pod nga mahadlokon sa Ginoo nga mga Greeks, no? O mga prominente nga mga babae ni kuyog ug ni tuo sa ebanghelyo, pero nay uban nga nasilos. Again, makita nato nga na ay duha ka mga reaction nga naay nituo o wala nituo. So kung irresistible pa ang grace, ngani na ay uban nga di man ganahan. Ngani uban dili mo tuo. Pero naay uban gyud nga kinasing-kasing gyud nga ni tuo. So mo ni igsuon nga ang pagtuo, no, iya gini ugasa gini sa Ginoo. Kay wala naman lang ta kay buhaton ni ini. Kung ang kaning mga Hudiyo nga jealous kayo, gusto man nila nga naay buhaton para maluwas sila. Ilahang kaning gusto nga mga balaod, ipatuman, og ilahang mga tulumanon, ilang buhaton. Pero igsuon giwali naman ni Apostol Pablo, no? Og giklaro giniya sa Efesos 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. And all of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts like the rest. We were by nature of wrath. Soon, ingon si Apostle Paul nga kita patay ta adtong una. Kita puno sa makasasala, duwa gid tay mabuhat. Puro gyud pagpakasala ang atong pagkinabuhi. Ang mga pamaagi sa kalibutan ang atoang gituman o gatong gituman si Satanas, no? Ang atoang tumanon siya, dili gyud ta mutuo diha sa Ginoo. Ingon ana sad ta nga mangita pa og sala, pangitaon pa ang sala, no? Ug mauna nga mao nay atong gi-crave ba, mao nay atong gipangita permi, mao nay naa sa desire sa atong kasing-kasing, mao nay naa permi sa atong una-una. Angayan gyud ta nga mahimong silutan sa Ginoo. Igsuon niingon diri, you were dead, past tense, but pasabot kaniadto. Ingon ani ka makasasa. Ingon si Apostol Paulo, ingon ani ka adtong una nga ikaw patay ka. Imao ni ang imong binuhatan, ang imong mga pamaagi, ang imong tumanon, ang kaaway lang, disobedient ka diha sa Ginoo. Mao ni ang imong ganahan nga mga desires, mga cravings. Igsuon kung ningon ka nga luwas ka unya maora gihapon ang imong binuhatan, sadly dili na siya tinuod ang imong ginahuna nga luwas ka. Kay kaniadto og karon mao lang gihapon imo ana ka nga ginagmay naman lang maora gihapon igsuon. Kay makita nimo ang bag-o, makita nimo ang inusab sa Ginoo sa iyahang batasan. Mao gani si Apostol Paul na mismo, ang iyahang batasan na tunguna, grabe kayo kadaotan. Diapil na iyang kaugalingon aniyo, like the rest, we were by nature objects of wrath. Igsoon, siya sad maldito kay tunguna,
Kibaw kunuhay siya sa mga bersikulo, kibaw siya sa mga balaod. Pero iya haramang gibalansi-balansi. Iya haramang ging unsay buhaton sa mga Hudiyo, mao sa iyang buhaton. Pero maldito kay siya, iyang silutan tong mga magtotoo. Iyahaging pangguyuron, mga lagyo na nga lugar, nangayo siya og letter. Para adtuon niya laing lugar og naa siya otoridad nga magpapriso. Pero sa dihang nakaplagan siya ni Ginoong Hesukristo. Giusab siya ni Ginoong Hesukristo. Sa dalan sa Damascus, igsuon giusab siya. Og mao na nga kung walay kausaban ang imong kinabuhi, di gyapon ka ganahan maminaw og sermon, mapugos lang gihapon ka musimba, di gyapon ka ganahan mo ampo, di gyapon ka ganahan mo apil og prayer meeting, di gyapon ka ganahan maminaw og sermon. Daghan kay ka og dahilan, di gyapon nga maka devotional, di gihapon makabasag Biblia, maski wa na kay klase, maski wala na kay dakong oras nga mo trabaho, dako nimong oras, imo na noong gibalhin sa social media, sa internet, sa TikTok, sa online games, igsuon, mao gina ang cravings nimo. So tiyanti kaw, dili yug ka linuwas. Ug mao na igsuon nga atong i-check ang atong kaugalingon kung naa ba gid ta sa Ginoo, kay ang Ginoo ganahan gid siya nga muluwas nato. O dili gid bugat ang pagbuhat sa iyahang kabubuton. Pero tungod sa kamaayo sa Ginoo, tungod sa kamaayo sa Ginoo, iyatang giluwas. Let's go to the next verse. Verse 4. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, He made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Giklaro gid niya igsuon kita manggod nga tao makasala ta, gusto na to tabunan sa ato ang maayong buhat, unya gusto na to ibalansi-balansi ba nga nakabuhat kog daotan ako sa dayong tabunan og maayong buhat, ug wala na tay kalahian ana igsuon sa mga ubang mga kriminal nga naay gibuhat nga illegal nga aktibidades. Example na ay daghang halin sa ilahang mga gipamaligya nga drugas. Una sila, nagbuhat sila og park, nagbuhat sila og feeding sa mga squatter. Igsuon, murag gibalansi-balansi lang. Pero mao na nga ang Ginoo na gid mismo maoy nag-usab na to tungod sa iyahang gugma. Tungod ang Ginoo siya maluluyon kayo. Tungod ni ana buhi ta niya pinaagi ni Ginoong Hesukristo. Namatay siya para kanato aron ang atong mga sala makuyog niya ngadto sa krus, para katong dapat unta nga kita mo'y silutan niadto. Siya mismo mo'y niangkon, iyahang gi-absorb tanan tong mga sa para makitang matarong diha sa amahan. Suon pagkanindot nga ang grasya sa Ginoo mao ra nakaluwas na to. Kung grasya gani gasa na siya, wala na nimo hagui. Kaning pagkahimugso nato, pagka born again, iya ni sa Ginoo. Ug mo ni nga iya pag yung giusban sa verse 8, for it is by grace you have been saved through faith.
pinaagi sa grasya. Gibalik-balik niya tungod aron makita gid nato. Kay basin na-miss na to ba? So gibalik niya through faith, and this is not from yourselves. Pinaagi sa pagtuo ug dili gani ni gikan nato. It is a gift of God. Igsuon, gasa ni sa Ginoo. Kita mahimo lang tang born again, mahimo lang tang mabag-o, pinaagi ra gyud sa Ginoo. Mao na nga magtagaan ta og spiritual life. Mao ni nga kita sa pagkasala nato gibag-o ta unya naa gihapon tay free choice, pero danita niya pinaagi sa gugma. Kita unta kaaway niya, pero iyahatang gikabig pinagi sa gugma, instead nga kaaway unta nga dapat husgahan. Mao na nga tungod sa iyahang gugma, pagkabalaan, di niya makaya nga moatubang sa tua nga puno sa kasalanan mo, na gusto niya nga hinluan ta. Walay motibo nga mubuhat tag maayo, nga sahay na amgud tay motibo nga daotan, no? Og mao ni nga ang atong pagpasabot diha ato ang nasabtan adtong una nga kita mubuhat tag maayo para maluwas. Dili di mao igsuon, nabali atong hunahuna. So inana man gud ang tao gud kay kung gusto ka nga mo dako ang grado, mo na nga maningkamot kag tuon. Gusto ka nga mag dako imong sweldo, mo na nga maningkamot kag trabaho. Giana pod nga gisud pod nila ang inana nga aspeto nga ang religion mao ni nga kung gusto ka maluwas, mo na nga ikay may maningkamot, pero dili man inana ang sa Ginoo. Mao na gitawag og religion because it's man-made. Pero ang pakigrelasyon diha sa Ginoo, siya na mismo ang ni buhat. Tungod kay kita dili gyud nato kaya, kay makasasa kayo ta, og mao na nga magpasigarbo ta kung kita maoy maningkamot. Mao ni ang atong pagkabag-o, siya ra gyud ang nagpa-usab nato. Siya ra gyud ang nagpabuhi nato. He created us a new person. Kay ang tao mo base man siya, no, sa iyahang merit. Ang tao nga makasasa, gusto gid siya nga mo assist sa Ginoo, mo help sa Ginoo, as if nga ang Ginoo hinanglag tabang para ningkamot siya, kay para luwason niya ang iyang kaugalingon. Pero igsuon ang Ginoo ra gyud ang naay kakayahan ini. Dili siya advisean, dili siya tabangan, siya ra gyud ang nagbuhat niini. Kay kung kita ang mobuhat niini, no, madugay kapuyon man ta. Mao na nga atong gikuhaan og glory ang Ginoo. Klaro kayo? For it is by grace you have been saved. Tungod sa gasa sa Ginoo, ikaw giluwas. Through faith, dili sa imong kaugalingon, no? This is not from yourself. No? Kaning pagtuo, it is a gift of God. Igsuon, even sa panahon sa Exodus, sila giluwas sa Ginoo. Exodus 20, ningon ang Ginoo kang Moses nga gihawas ta mo sa Ehipto, dan mana giluwas sila. Ayaw pag buhat og laing Ginoo. So it's
done naman, so you do this. Okay? Makabuhat lang ta igsuon kung kita giluwas na. Mo nga makita nato nga giluwas na ta sa Ginoo, di sa tong kaugalingon, mo na nga makabuhat na ta sa iyahang kabubuton. Og even ang verse 10 ani, nag-ingon ang Ginoo nga ang mga buluhaton giandam na lang gani niya para sa atoa nga buhaton. Igsuon mo ni nga kita kung tinud-an na gid nga inusab, makabuhat dita og maayo. Kabuhat na ta sa pasa siyang pulong, sa pagpalawom sa ato ang pakigrelasyon diha kaniya, nang naa na tay intimacy, nang mo-grow na ta sa iyahang pulong, minaw ta sa iyahang mga pulong, ug mopatuo ta sa iyahang kabubuton. Makatuman lang ta tungod kay gibuhat na niya. So, mao na igsuon base sa atong na tun-an nga ang tao dili gud niya kaya tungod kay totally depraved siya. Ug mao na nga kinahanglan ang Ginoo gimopunit niya, mao na nga kita unconditionally elekta sa Ginoo. Ug mao na nga tungod unconditionally electa, na ay mga certain people nga pinili niya, mao to nga katurag yun ang iyahang gipakamatyan. Og mao ni nga na-accomplish niya sa dihang nagpakamatay siya para kanato. Mato na nga nakita nato ganina nga naay reaction nga naglagot na nun ang mga tao ni Apostle Paul nga dapat malipay gani sila kay wala na sila dapat buhaton kay ang Ginoo nay nagluwas kanila. Igsuon na ay daghan nga mga relihiyon nga nakita nato nga gusto gyud nga sila may mabuhat sa ilahang kaluwasan, ug mao day gihapon nagkinabuhi sa kasal-anan. Igsuon dili ni siya mao kay ang usa ka linuwas diha sa Ginoo, although mapandol man siya, mo hinulsol siya diha sa Ginoo nga dili niya kaya, mao na nga isalig niya ang iyang kaugalingon diha kaniya. Kay dili magid niya kaya, ug mao na nga ang Ginoo nay untay pabut-on nato sa ato ang kinabuhi. Nay uban igsuon nga nato pong nakit-an nga ang human inigwali sa ebanghelyo, gusto nila nga muawhag kinsa katong mosalig ningon sa Kristo isa ang kamot, napoy uban mo isa kani nga pagampo sundanin ninyo. Sundon po nila ang mga pagampo. Kahuman sa pagampo, i-declare pagyud nga kamo luwas na. Igsuon wa gid ta kahibalo kung luwas ba gyud to sila. Ang pagtuo dili man ni gikan nato og makita ra gyud na inig kahuman sa ato ang pagwali sa inig-uli sa ilaha, na hinay-hinay nga makita nato nga ganahan na siya mobasa sa Biblia, ganahan na siya moampo, ganahan na siya minaw sa pulong sa Ginoo. Mao na siguro igsuon nga maglisod ta og disciple kay wala gyud nila nasinati ang kaluwasan sa ilahang kinabuhi tungod kay gideklarara sa usa ka magwawali na paduulon sa tubangan, paludhon, pasakas mga kamot, pasuwaton og card nga luwas na sila.
ipapalo up dayon, igsuon, nindot na siya, pero sadly, dili na siya mao ang means. Although, na nindot siya nga makita sa katawhan, pero sa tinud-anay igsuon, ang Ginoo ra gyud ang nakahibalo, og makita ra nato na inig matag adlaw sa ilahang kinabuhi. Mao na nga maski unsaon pag pabalik na to og padawat sa Ginoo og pasultion og sinner's prayer, kung wala gyud sila diha ni Kristo tinud-anay, dili gina sila mausab igsuon. Og mao na siguro nga ikaw karon nga nakaingon ka nga daghan na kay kog time nga nakadungog og sermon. Igsuon, tungod siguro kay wala gini mo nasabti nga ang gibug-aton sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo ngadto sa krus, siya mismo nagpakamatay para sa imuha. Nagpakamatay siya nga walay sala. Gihatag niya ang iyahang kinabuhi para maluwas ang iyahang mga karnero. Ug mao na igsuon nga anda man ta ang Ginoo nga muluwas nila, pero nahimo na hinuong sila maoy nahimong hero nga sige lang ni hinulsol man ko sa Ginoo. Mao na nga ningon man ang among pastor nga sukad karon ha, mo serve na ka, naa man kay gifts. Mao na nga bugat kayo siguro sa imuhang kasing-kasing, tungod kay wala nimo na sinati gyud ang kaluwasan. Kay giluwas man ta para mangalaga diha sa Ginoo. Muna sigsuon siguro nga nay uban nga naara sa daplin, gigamit lang og lisensya ning grasya sa Ginoo sa pagpakasala. Kay duhara man na siya kung kita gyud linuwas gyud ta ang atong buhaton para na sa Ginoo, dili na para sa kaaway. Mao tuningon si Apostol Paul nga inaani ta atong una, mao niya atong binuhatan, nagsigitag pagpakasala. Unya, mao ni ang atong gusto buhaton, puro pagpakasala. Ug mao na karon giusab ta sa Ginoo, pinaagi sa iyang grasya, giluwas ta. Ug kini mao gasa igsuon. Mao na nga ni wali na gyud ka, nagpagamit na gyud ka diha sa inyo ha, ikaw nay nangulo sa pagampo sa pagbasa sa Biblia. Mao na nga ikaw auhag na gyud sa uban nga maminaw sa sermon. Mao na nga ikaw na mismo mo share sa pulong sa Ginoo, and even sa imong mga amigo-amiga, ikaw mo share diha nila sa kaayo ug sa kanindot sa mahigugmaon nato nga Ginoo. Igsuon, mao gid ni ilhanan kung anay jud ka nga luwas. Kay ingon ani ka kaniadto, mga daot nga binuhatan, karon bag-o na, ingon ani na kanindot ang imuhang gipangbuhat. Igsuon, kita kung wala gyud ta nakasabot sa kaluwasan, sadly kung wala gyud ta makita sa tong kaugalingon ang kausaban, igsuon dili gyud kaluwas. I hope and I pray nga
Muduol ka ni Ginoong Jesucristo. Muyukbo ka diha kaniya. Mahigugmaon siya. Ganahan siya nga luwason ka. Pero ang kaluwasan nigsuon kani maangkon lamang kung kita kinasing-kasing diha sa Ginoo. Muduol, mailhan yun nga pinili ka kung ikaw na usab na. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord God, that you are our Savior. Lord, salamat sa imong pulong. Salamat, Lord, sa pag-check nimo sa among kasing-kasing. Lord, you are really our Savior. And right now, Lord, we entrust to you our lives. And even, Lord, sa mga tao karon nga naminaw, tuguti, Lord, nga baguhon nimo ang ilang kinabuhi. Tuguti, Lord, nga imo silang luwason. Lord, salamat sa imong bugtong anak nga nagpakamatay sa krus. Nibanhaw para kami mahimong maluwas diha kanimo. Lord, salamat, Lord, sa pagkuha nimo sa among mga sala ug gibutang nimo diha sa imong kaugalingon para kami mahimong mabag-o. Lord, unsa may nakatuna namo karon, imo lamang ang dungog ug himaya sa ngalan ni Kristo Jesus kami gaampo. Amen. Amen. Igsuon, salamat sa paminaw ug I hope and I pray nga sa sunod Sunday sa part 3 maminaw gihapon ta. Daghang salamat. God bless us.